Kaya minsan ayaw tanggapin ng mga tao yung Christianity. Hindi dahil kay Christ, but because ang judgmental nating mga Kristiyano. Hi everyone! Welcome to my vlog. So today gusto ko lang magbigay ng mabilis na comments at thoughts ko lang regarding do sa trending na issue about Miss Joyce Spring. So for those of you who are familiar, mayroon siyang podcast na ang title ay Unpacking Christianity, na kung saan si Will Dasovich ay tinanong si Miss Joyce Spring regarding her faith, specifically tungkol dun sa hell. Okay, so alam ko familiar kayo doon. Kung hindi kayo familiar or hindi niyo pa napapanood, so pwede niyo siyang i-search sa Google at o kaya sa mismong YouTube, mapapanood niyo yung podcast niya, or even sa Spotify, marinig niyo man yung podcast niya. But anyway, eto, nung sumagot si Miss Joyce Spring regarding sa tanong ni Will Dasovich na, do you believe that non-believers will go to hell? Ang sagot ni Joyce Spring ay, of course, hindi siya naniniwala na lahat ng tao ay pupunta sa heaven, because she believes that non-believers will go to hell unless they accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Okay? So, ito lang yung thoughts ko. I hope makatulong sa inyo. Okay, yung first thought ko about that is that, first of all, tama naman yung sinabi ni Joyce Spring. Walang mali po doon. Okay? For those of you na hindi po Christians, katulad po namin, kami po ay naniniwala sa Bible. Totoo po na sinabi sa Bible na sabi doon sa Acts 4:12, no, that there is no other name from heaven given to men in which man can be saved. Which is, pinapatukoy po talaga doon ay yung Panginoon natin na si Lord Jesus Christ. So definitely, every passage po, including in the Old Testament, pertaining to the coming Messiah, naniniwala sila po na ang Savior po, ang Messiah po natin, si Jesus Christ po, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Okay? So yun po yung pinaniniwalaan po namin mga Kristiyano, nasa Bible po siya, tama po yung sagot niya. But, ang mali ay yung ibang Christians na sobra-sobra namang magdikdik o magsupalpal ng katotohanan sa mga tao. I'm talking to you now, mga kapwa ko Kristiyano, okay? Meron po kasing avenues to do that. May mga avenues like debates, mga forums, or Bible study na pwede talaga nating sabihin at idikdik yung katotohanan. Kasi ito yung sinabi sa Bible, mas ma-absorb yun ng mga tao. But, here's the thing, hindi talaga siya okay na sabihin sa social media. Okay? Yun po yung stand ko, yun po yung opinion ko, na kung tayo man ay magsasalita sa social media, kailangan natin tanggapin yung fact na whether sabihin natin yung katotohanan o hindi, meron po talaga mag-react at mo-offend. Okay? Unless tanggap natin yon. But, ang kagandaan sa ginawa ni Miss Joyce Spring, na-observe nyo ba, no? Nung nabash siya, nung mga sinabihan siya ng mga tao, makikita nyo na talagang nagkaroon siya ng second statement about it, na even siya, inamin niya na hindi siya perfect. Sinabi niya na may mga mali din siya. That's why she accepted Jesus Christ as her Lord and Savior. So, napakagandang statement. Yun yung sinasabi ni Paul. Yun yung sinasabi ni Paul sa Scripture, ni Apostle Paul. Ano sinabi ni Apostle Paul sa Scripture? Na get ready to give an answer to every question, but do it with gentleness and respect. Nasa Bible po yan. At ginawa yan ni Joyce Spring. Tama yung ginawa ni Joyce Spring. Hindi niya sinugarcoat yung katotohanan. Hindi niya winatter down yung gospel. But at the same time, ginawa niya yon with gentleness and respect by admitting na siya mismo ay may kasalanan katulad natin. Okay? Ang mali for me ay yung mga Kristiyano na talaga namang walang pakialam na, tama yung sinabi ni Joyce Spring. Just believe it, parang ganun. Or, take it or leave it, parang ganun yung sinasabi nila. To the point na wala na silang pakialam na itong mga taong to, madikdik lang yung katotohanan sa kanila, masabi lang yung katotohanan, okay na. For me, merong way to do that, but not in the social media. Second thought ko about that issue is that we have to understand that we are living in a different era now. Hindi ito katulad ng mga sinaunang panahon na wala pang social media. Ngayon kasing panahon na to, may social media na.
Ngayong mga panahon na to, maraming galit sa Christianity. Ngayong panahon na to, maraming malungkot, maraming atheists, may mga groups of people, communities like LGBT na talagang feeling nila aping-api na sila because of Christians na talagang pinapangalandakan sa kanila yung sinasabi sa Bible. So, I'm not saying i-water down natin yung truth, mga Christian friends ko dyan, but we have to understand na itong era natin to, itong time natin na ito, mas dapat compassionate tayo sa mga tao. Mas kailangan pinapaintindi natin sa kanila na yung Christianity o yung relationship na free ay pwede sa lahat. Oh my God! Wow! So dapat tayong mga Kristiyano mas compassionate tayo. Dapat mas pinapakita natin na talaga namang ang Panginoon ay mahal na mahal ang bawat isa. Kasi wala naman talaga tayong karapatan o hindi tayo talaga worthy to be saved. Lahat tayo makasalanan. Imagine, every one of us, palubog tayo ng barko, lahat tayo mamamatay, lahat tayo malulunod. Pero si God, naisip niya na magdala ng salbabida para sa atin. At yung salbabida na to ay si Jesus Christ. So lahat tayong matik, okay, na malulunod. Nakakita ka ng salbabida dyan. Of course, kukunin mo yung salbabida para masalba ka, para mabuhay ka, para makaligtas ka sa lumulubog na barko, di po ba? So pag ganon, dapat mas compassionate tayo mga Kristiyano kasi naandyan na yung salbabida, naandyan na yung Savior ng bawat isa. Pakita natin na itong Savior na to ay available para sa lahat. Dapat paintindihin natin sa bawat isa na itong Savior natin na si Jesus Christ ay willing na tanggapin ng isa. May sinabi doon sa podcast, sinabi nga ni Will na grabe, sobrang brutal naman nan. That's brutal fact, no? But meron bang chance itong mga non-believers na pumunta pa rin ng heaven? Which is, sinagot naman ni Joy Spring na tama naman din, sinabi niya. Sabi niya, yes, of course, meron talagang chance sa mga non-believers if they will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. To my Christian friends, tanggapin natin. Kaya minsan ayaw tanggapin ng mga tao yung Christianity. Hindi dahil kay Christ, but because ang judgmental nating mga Kristiyano. Kung talagang pangalandakan natin yung katotohanan, parang wala na tayong compassion sa kanila. Remember, Jesus Christ was so compassionate in the scriptures. That's the reason why the gospel was so attractive. Which leads me to my third point, okay? Yung third comment ko is, dapat tayong mga Christians, we make the gospel attractive to everyone. So, sa social media natin, check mo yung social media mo. Ano yung mga pinost mo dyan bilang Kristiyano? Mas nakaka-attract ba yan ng mga non-believers, mga depressed na tao na lumapit sa Panginoon? O ang mga pinopost mo mas condemning, mas pinapangalandakan yung pagkakamali ng mga tao? Dapat tayo mga Kristiyano, kung gagamit ka na nga lang ng social media, be sure that you make Jesus Christ attractive to everyone. Make sure that you make Jesus Christ beautiful to everyone. Tanggapin man nila nito o hindi, at least you did your best. We did our best to make the gospel beautiful kasi sobrang ganda ng gospel. Na the gospel of Christ is so great, so beautiful, na talagang pag na-realize ng isang tao, isang sinner, na itong gift na to ay available para sa kanya, he or she can't help pero tanggapin na lang talaga to. So dapat ganun tayo mga Kristiyano. Our goal is to make the gospel attractive to everyone. So yun lang guys, 3 thoughts lang regarding this issue. And I pray that you will be able to be salt and light to the world, especially if you are a believer. Again, and subscribe to my channel, click the subscribe button and the bell button na sa ganun ma-alert ka ng mga regular vlogs natin at ma-bless ka. Okay? So again, thank you guys. God bless you. Please share this vlog ng makatulong sa mga tao. Alright? God bless. When does it get